Sa ilalim ng isang matandang punong kahoy sa liblib na bahagi ng kabundukan, tahimik na nagtatayo ng munting silungan si Isandro. Hindi ito bahay para sa ginhawa, ito ay kanlungan ng isang pusong pagod na sa ingay ng mundo. Iniwan niya ang lungsod hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa sakit na hindi niya kayang dalhin araw-araw. Nandito, sa lupa at kahoy, binubuo niya muli ang sarili. Tabla kada tabla, hinga kada hinga. Hanggang isang araw may yabag na sumira sa katahimikan. Si Mariel. Hindi siya mukhang naligaw. Mukha siyang taong tumatakbo palayo sa isang bagay na matagal nang humahabol sa kanya. May suot siyang simpleng damit pero mabigat ang matang, parang may kinikimkim na luha. "Pasensya na," mahina niyang sabi. "May daan po ba palabas?" Tumango si Isandro at itinuro ang daan. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Pero kinabukasan, bumalik si Mariel at kinabukasan ulit. Hindi nila kailangang magtanong ng marami. Sa pagitan ng tunog ng lagari at hampas ng martilyo, unti-unting nabuo ang katahimikang may kahulugan. Natutunan nilang umupo ng magkatabi na walang kailangang patunayan. Kay Mariel, natagpuan ni Isandro ang isang taong hindi humihingi ng paliwanag sa kanyang katahimikan. Kay Isandro, natagpuan ni Mariel ang isang lugar kung saan pwede siyang huminga. Hanggang isang hapon, habang papalubog ang araw, napatanong si Isandro, "Bakit ka palaging bumabalik?" Tahimik si Mariel. Matagal. Parang pinipili ang tamang sakit. "Dahil dito lang," sabi niya, "hindi ako kailangang maging buo." Doon niya sinabi ang totoo. May buhay si Mariel sa labas ng gubat. May responsibilidad, may taong umaasa. Isang buhay na matagal na niyang pinipilit ayusin kahit matagal na itong wasak. Hindi siya malaya kahit gusto niyang maging ganoon. At si Isandro, may pangarap siyang manatili. May pag-asang baka sa pagkakataong ito, pwede siyang pumili para sa sarili. Pero may mga pag-ibig na dumarating hindi para manatili, kundi para ipaalala kung ano ang posible kahit sandali lang. Sa huling araw ni Mariel, tinulungan siya ni Isandro tapusin ang huling tabla ng silungan. Walang yakap, walang luha, walang pangakong babalik. Bago siya umalis, sinabi lang ni Mariel, "Salamat sa pagiging pahinga." At naiwan si Isandro sa ilalim ng punong iyon. Hawak ang martilyo, mabigat ang dibdib, pero payapa ang loob. Dahil minsan, hindi ka pinagtagpo para magsama, kundi para matutong bumitaw ng may respeto. At kahit hindi sila tinadhana, pareho nilang dadalhin ang alaala ng isang pag-ibig na tahimik. Pero totoo. Ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng pagmamahal ay dumarating upang manatili. May mga taong darating sa buhay natin hindi bilang katuwang sa habang buhay, kundi bilang pahinga sa gitna ng pagod, liwanag sa gitna ng dilim, at salamin ng kung ano ang kaya pa nating maramdaman. Si Isandro at Mariel ay pinagtagpo sa isang panahon kung kailan pareho silang sugatan. Hindi sila naghanap ng sagot sa isa't isa. Ang hinanap nila ay katahimikan, pag-unawa at pansamantalang tahanan. At minsan, sapat na iyon. Hindi kailangang ang bawat pag-ibig ay mauwi sa pangako. May mga pag-ibig na umiiral lamang upang ipaalala na buhay pa ang puso natin. Ang aral dito ay ang tunay na pagmamahal ay marunong rumespeto ng hangganan. Kapag ang pananatili ay magiging kapalit ng konsensya, dignidad o pananagutan, ang tamang pagmamahal ay marunong bumitaw. Hindi dahil kulang, kundi dahil sobra ang respeto. Itinuturo rin ng kwento na ang pagtatagpo ay hindi palaging garantiya ng tadhana. May mga taong darating sa tamang panahon pero sa maling yugto ng buhay. At kahit masakit, kailangan nating tanggapin na ang hindi pagtuloy ay hindi kabiguan. Ito ay pagpili ng mas malawak na kabutihan. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Hindi ka mahina dahil nasaktan ka sa isang pag-ibig na hindi nagtagal. Hindi ka rin nabigo dahil pinili mong bumitaw. Minsan, ang pinakamatapang na anyo ng pagmamahal ay ang pagpapaubaya, ang pagpayag na manatiling alaala ang isang taong minsang naging pahinga. Dahil may mga taong darating sa buhay natin hindi para maging dulo ng kwento, kundi para ituro sa atin kung paano muling magsimula. Gustong makasave sa iyong binibili?
bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari kang mag-like, magkomento at magbahagi. Malaking tulong na yon sa aming content creator. At sundan mo kami para updated ka sa mga inilalabas naming video. Forever bless. God bless you. Ingat!